Sabi po dito sa Surah chapter 15, verse 9. Ano pong sinasabi po dito? Katotohanan kami ang nagpanaog ng dekra. At buong katiyakan na ito'y aming pangangalagaan laban sa kabulukan at katiwalian. Mga minamahal kong kapatid kay Kristo, sinasabi po ng kanilang kinikilalang banal na salita. At maaring sabihin ng ating mga kapatid na Muslim, Brother Richard, yan binasa mong talata ay patungkol yan sa Quran. Tama po kayo, sa context na ito, Quran ang sinasabing dikra o tagapagpaalala. Halimbawa po, ang nasa Surah chapter 6 verse 34. Ano po ang sinasabi ng Surah chapter 6 verse 34? At mamaya ibabasahin din po natin ang Surah chapter 6 verse 15. Ito po ang sinasabi ng Surah chapter 6 verse 34. Okay? So, ilang po ha? Surah chapter 6 verse 34. Ang sabi dito, katotohanan marami sa mga sugo ang itinakwil ng una pa sa iyo, O Muhammad. Dapat wat sa pamamagitan ng pagtsatsaga ay nagbata ng pagtakwil sila'y nasaktan, napahamak hanggang sa aming tulong ay dumatal sa kanila at walang sino man ang makapagbabago sa mga salita ni Allah. Gusto ko pong idiin dito sa inyo ang sinasabi ng kanilang banal na kasulatan o ng Quran na talagang maiingatan ni Allah ang kanyang mga banal na salita dahil ano sabi niya, walang sino man ang makapagbabago sa salita ni Allah. No one can change the word of Allah. Kaya talagang sinusiguro po ng kanilang banal na kasulatan na ang mga salita na lumabas sa bibig o mga salitang ipinahayag ni Allah ay walang sino mang tao ang pwedeng makapagbago. Marahil po ay puntahan na rin lang po natin ang Surah chapter 10, verse 64. Idagdag nyo na lang po, hindi ko nababasahin ang Surah chapter 6, verse 115. Ito po ang sinasabi ng Surah chapter 10, verse 64. Ang sabi niya, sasaksihan ang mabuting balita dito sa mundo at sa kabilang buhay. Walang makapagbabago sa salita ni Allah, ito ang tunay na malunggating tagumpay. So dito po ang nais kong itatag dito sa ating first stand na sinabi po kanina sa Kapitulo 15 o Surah chapter 15 verse 9 na iingatan ni Allah ang kanyang mga salita upang maiwasan na rin po ang korupsyon o kabulukan. At sinabi po na basta salita ni Allah, hindi ito pwedeng mabago. Hindi ito pwedeng mabago. So there you are mga kapatid. Kapag salita ni Allah, hindi pwedeng mabago. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fiqh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito mga kapatid, pagpatuloy ito sa paghimay-himay sa lahat ng nabanggit na nabitawan ng mga salita ni Mr. Richard Thompson sa nangyaring debate noong nakalipas January 25, 2021. Alas 8 nag-start kami doon, alas 8 sa gabi ng Philippine time at dito naman sa Qatar around 3 p.m. sa Qatar time, January 25. At ang pinagdidiinan, binigyan ng bigat ang panalita ni Mr. Thompson na talaga ang Biblia ay preserved. Dahil hindi ito rin nababasa rin sa Quran. So, tingnan natin. Yung kinukot niyang verses sa Quran, mabasa ito sa chapter 6, Surah Al-An'am, sa Quran, chapter 6, verse 34. At tingnan natin ang context. Dahil dito, itong nabasa sa verse 34. Okay, babasahan ko ulit. At katiyakan maraming sugong nauna sa iyo ang itinakwil, subalit sila ay naging matiisin sa anumang ginawang pagtakwil sa kanila. At sila ay sinaktan hanggang ang aming tulong ay dumating sa kanila.
at walang makapagbabago sa mga salita o takda ng Allah, at katiyakan may dumating sa iyo na ilang balita tungkol sa mga sugong na una sa iyo. Ulitin ko, nabanggit dito, okay, walang makapagpababago sa mga salita, okay, ang inside parenthesis, takda. So, dahil ang unang kasulatan like Torah and Zabur, Injil ay talagang salita ng Allah ayon sa Quran, no need to explain, no need to remind us, Mr. Thompson, dahil alam namin ang mga Muslim, isa sa aming haligi ng aming pananampalataya ay paniniwalaan ang mga aklat ng Allah na binigay sa unang mga sugo. Nandun sa aming paniniwala, amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi sa mga aklat nga nauna. So, isa ito sa mga haligi. Pero hindi nagpapahiwatig na preserve sila. Nabanggit ko na ang katibayan na hindi na preserve nung previous na comment ko sa isang clip ko sa video. Dito ang aking papatunayan na itong quotation ni Mr. Thompson ay pinutol. Ito ba ay walang pagbabago, walang makapagpabago sa salita ng Allah? Ito ba ay talking about the previous books or something else? So, basahin natin. Dahil 34, basahin natin dito sa verse 32. Ang context. Tapos naman mamaya, 35 sa baba. Kasi 34 yung kinote niya. Kung titingnan natin dito, analyzein natin kung talaga ay talking about the previous books. Okay, in verse 32. Okay, at ang buhay sa mundo ay walang ano paman, maliban sa laro at libangan. Ano paman doon dito sa mundo ay libangan lamang, parang laro. Subalit ang tahanan sa kabilang buhay ay siyang pinakamabuti para sa mga natatakot sa Allah. Ang tirahan doon sa kabilang buhay. Tahanan sa kabilang buhay. Talking about tahanan sa kabilang buhay. Okay? Ay siyang pinakamabuti para sa mga natatakot kay Allah. Ang ibig sabihin yung sumusunod kay Allah. Takot, ibig sabihin masunurin sa Kanya. Hindi ba kayo kung gayoy makauunawa? Ba yun intindihan na ito ay actually Allah is talking to the prophet and talking also to the rest of the people, to the Muslim, and also to yung mga surroundings niya. Actually ang mensahe ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam for all. Okay? Musliman o hindi Muslim. 33. Katiyakan, aming nalalaman na iyong ikinalungkot o Muhammad ang anumang kanilang pinagsasabi. Ngunit, katotohanan, hindi ikaw ang kanilang itinakwil, kundi ang mga aya o kapahayagan ng Allah ang tinututulan ng mga mapaggawa ng kamalian. Si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yung mga Quraysh in the beginning hindi nakikinig sa kanya, yung sa Taif binabato pang siya, nalungkot siya. So sabi na ito ang sabi ng Allah, reminding him. Okay? At katiyakan, sabi na dito sa 34. Sa 34 at katiyakan maraming sugong na una sa iyo ang itinatakwil. Okay. Subalit sila ay naging matiisin sa anumang ginawang pagtakwil sa kanila, at sila ay sinaktan hanggang ang aming tulong ay dumating sa kanila. Dito ay inspiration ito na ang ibig sabihin niya, Muhammad, maraming mga propeta na nauna sa iyo at sugo, sinasaktan sila. Pero dumating ang aming tulong sa kanila. Gaya ni Jesucristo, sa aming paniniwala. Ay talagang kinukontra, sinasaktan siya, inaaway sa kanyang sa mga taong hindi naniwala. Bandang huli, kinuha talaga siya ng Allah, dinala sa langit at ibaba siya balik. Sa aming paniwala, hindi siya nakaranas ng kamatayan at hindi siya napako. Okay? Continue. At walang makapagpapabago sa mga salita. Dito na, walang makapagpabago salita. O takda, inside parenthesis, o takda ng Allah. At katiyakan may dumating sa iyo na ilang balita tungkol sa mga sugong na una sa iyo. Okay?
35. Kasi at kanina, walang makapagbabago, yan ay sa salita ng Allah is 34 yon. Verse 35. At kung ang kanilang pag-iwas ay sadyang mahirap para sa iyo, magkagayon kung magagawa mong humanap ng lagusan sa ilalim ng lupa o ng isang hagdanang patungo sa langit upang sila ay bigyan mo ng palatandaan, kung gayon, ito ay iyong gawin. At kung nais ng Allah, sila ay magagawa niyang pag-iisahing lahat. Sapat nubay kaya huwag kang makibilang sa mga taong mangmang. Ibig sabihin, gustuhin man ng Allah talagang gustuhin niya, maging matino ang lahat mga tao. So, ito ay nagre-remind kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa mga unang nusugo nga sinasaktan, at dito nagsasabi na kung anong paman ang buhay sa mundo ay parang laro, at kung ikaw ay makatiis, subalit sa tahanan ng kabilang buhay ay siyang pinakamabuti. Is promising, the verses before and after is promising Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung makatiis siya, gaya ng mga naunang mga sugo sa kanya na sinasaktan rin, subalit dumating din ang tulong ng Allah, maging magtagumpay at huwag kang masasaktan dahil yung ginagawa ng unang mga taong nauna pa sa'yo ay ang mga sugo rin nauna pa sa'yo sinasaktan rin. So these words is inspiration to Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ay pahiwatig na si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam maging matiisin. So dahil kung magtiis ikaw ay mayroong nakatakda nga nakasaad nga magandang tahanan, mabuting tahanan. Is talking about the promise of Allah, word of Allah, na hindi magbabago. Yung sinasabi niya nga, ang mga taong masunurin, matiisin, ay makamtan nila ang buhay na walang hangganan. This verse, yung refer niya sa verse 34, is not referring to the previous books. Referring ito sa mga propeta nga nauna, hindi the previous books nga walang makabago sa salita. It's not about previous books. Walang context dito nga Zabur or Injil or Torah nga we preserve. Wala. Ito ay nagpapatibay na ang nabanggit dito sa verse 34, ang ibig sabihin na walang makapagbabago, walang alter sa, in English, no one can alter the word of God, is talking about the promise of Allah na binigay sa bawat matiisin, bawat propeta. So, itong ibig sabihin. Dito naman tayo sa 1064. Dito sa Suratul Yunus. Okay? Tingnan naman natin. Dahil dito sa 64, binanggit naman niya, pinutol niya, at sinakay niya kaagad yung isip niya na talaga ang Bible ay preserved. Ito, 64. Para sa kanila, ay nakalaan ang mga magagandang balita sa buhay sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. Walang makapagbabago sa mga salita ng Allah. Yan ang dakilang tagumpay. Nandito, walang makapagbabago sa mga salita ng Allah. So, ang Quran, nagsasabi, si Allah ninyo nagsasabi dito sa Quran na sulat na walang makapagbabago sa salita ng Allah. Since ang Torah ay salita ng Allah, of course, salita ng Allah, totoo. At ang Injil at ang Zabur, totoo salita ng Allah. So, ito ang isakay niya na, siyempre, hindi nagbago dahil dito nagsabi na ang salita ng Allah ay hindi magbago. Tingnan naman natin ang context. Kasi yung style ng mga katunggali ko putulin lang ang teksto, yan lang nasulat, pero hindi nila basahin kung ano ang context, ang ibig sabihin. Okay, dito ay 64, babasahin ko ang 62. Tapos mamaya, basahin natin ang 65, okay, o 66, yung context ba, yung kasama ng mga bersikulo para maintindihan natin kung ano bang ibig sabihin sa yaong sita na ating binabasa. Hindi lang putulin natin. Okay? Dito sa 62, walang alinlangan, katotohanan para sa mga olya, kapanalig o alagad ng Allah, sila ay walang madaramang pangamba at sila ay walang mararanasang kalungkutan. Yung mga tao talagang nagsalig kay Allah,
walang makamtan na kalungkutan, walang pangamba. Okay? Pag nagsali ka sa Allah, anong pangamba mo? Okay, 63. Sila yaong mga matapat at tunay naniniwala at lagi nang kinatatakutan ang parusa ng Allah. Yung matitinong mga Muslim, na tumitino sila dahil natatakot sila kasi kung hindi sumusunod, paparusahan sila ni Allah. Yung ibig sabihin. Okay? 64. 63 yun, 64. Tandaan niyo, ito na ang verse na kinote ni Mr. Thompson. Para sa kanila, tao yun hindi aklat. Tao yun. Para sa kanila ay nakalaan ang mga magagandang balita. Magagandang balita. Para saan? Kanino? Para sa mga tao na may takot sa Allah. Nakalaan ang magandang balita sa buhay sa mundong ito at maging sa kabilang buhay. Kung talagang sumusunod ka sa batas ng Allah, magkakaroon ka magandang buhay dito sa mundo at sa kabilang buhay. Okay? Walang pagbabago sa mga salita ng Allah. Period. Full stop. Iyan ang dakilang tagumpay. Okay? So ano yon? Hindi magkapagbabago? Yung ibig sabihin, yung promise ng Allah. Promise ng Allah na talaga makamtan mo ang buhay na walang hanggan. Ibig sabihin yung sa paraiso. Talking about yung bang inspiration, ang salita ng Allah, inspiration ito para masigasig yung mga taong may mga pananampalataya. 65. At huwag mong hayaan ang kanilang mga pananalita. Okay? At magbigay ng kalungkutan sa iyo, O Muhammad, sapagkat ang izza, karangalan, ay nasa pagmamay-aring ganap ng Allah. Okay? Siya ang lubos na nakarinig, ang maalam sa lahat. 66. Walang alinlangan katotohanan sa Allah ang magmamay-ari ng sinumang nasa mga kalangitan at sinumang nasa kalupaan ay si Allah. At yaong mga dumadalangin sa iba bukod kay Allah ay hindi tunay na sumusunod. Itinuturing nilang mga katambal ng Allah katotohanan. Sila ay walang sinusunod, kundi ang mga maling pag-aakala at katotohanan sila ay mapaggawa ng mga haka-haka. Dito very clear mga kapatid, na hindi about books, previous books ang pinag-usapan. Hindi yung about word of Allah nga hindi magbabago, nga it's about the books, the previous books, hindi about Injil, Torah, or yung Zabur. It's not talking about the previous books. It's talking about the promise of Allah, yung sinasabi, kinukot ni Mr. Thompson, hindi about the previous books, referring to the previous books nga walang pagbabago sa salita ng Allah. It's not about books, about the promise. Ibang parang sabihin ko, kung kayo ay mananalo, bigyan ko kayo ng trophy, gold trophy, yung gintong at trophiyo, bigyan ko kayo kag mananalo kayo. Tapos ilang linggo, ilang buwan ay nagsatanong, bigyan mo ba talaga kami? Sabihin ko, walang pagbabago. Yung salita ko, walang pagbabago. Bibigyan ko kayo ng trophy na ginto kung kayo mananalo sa basketball. Ay, yan. Yun ang ibig sabihin. Promise ng Allah, pangako ng Allah sa mga taong sumusunod. At pangako din ng Allah na may parusa sa kabilang buhay sa mga taong mga tumatakwil, hindi sumusunod. Yun, Mr. Thompson. Ingat kayo sa sunod na debate. Huwag niyong putulin, kayong mga Seventh-day Adventist or mga Kristiyano, pag magdebate kayo ng mga Muslim, huwag niyong dayaan na putulin ninyo. Dahil sa panahon ng i-review ito, dahil sa bagong mga teknolohiya ngayon, malalaman ngayon kung kayo nagsisinungaling o hindi. Kundi sinachap-chap nyo para malamang maidikit sa inyong utak, sa inyong pagkaintindi kung ano ang inyong layunin sa panahon ng debate. Hindi katotohanan. Ang ibig sabihin yung pagdidebate nyo, hindi katotohanan ang inyong palitawin, kundi didipinsahin, pabanguhin ninyo ang bulok na kasulatan nga ang Biblia. Kaya kahit ang Biblia nagsasabi sa Jeremias 8:8 na nagsasabi na ang mga eskriba ay nagsulat ng kasinungalingan. Ibig sabihin, wasak-wasak na ang Biblia, mga unknown authors pa, mga kabastusan nandoon sa Biblia,
Ano pa? Yung mga 6 stories nandoon sa Biblia, contradiction ay nandoon sa Biblia, corruption ay nandoon sa Biblia, fallacies nandoon sa Biblia, yung absurdity nandoon sa Biblia. Tapos sabihin may salita ng Diyos. Mayroon pa kung salita ng Diyos, makinig ka, Mr. Thompson, sa Galatians chapter 5, verse 2. Ako ay si Pablo, magsasabi sa inyo na kung kayo ay magpapapatuli, ay walang silbi si Jesucristo sa inyo. Ngayon, ang tanong, kaninong salita yan? Salita yan ni Pablo o salita ng Diyos? Ang tanong ako nga ikaw yung Mr. Thompson, ikaw ba ay tuli? Sumusunod ka ba dito? Sa sinasabi ni Pablo? O sinasabi sa inyong Diyos? Sabi mo salita ng Diyos. Ang Diyos pala nagsabi, nga ako si Pablo. Ang Diyos nagsabi niyan, ako si Pablo, magsasabi sa inyo, kung kayo magpapapatuli, ay walang silbi si Jesucristo sa inyo. Salita ng Diyos yan? Kasabi niyo salita ng Diyos o salita ni Pablo? So mga kapatid, dito lang ako magtapos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.